Nagpahayag ng suporta ang palasyo kay Defense Secretary Gibo Teodoro na humimok sa umano'y pro-China officials na mag-resign. Nagpatutsada rin ito kay Congressman Paulo Duterte na very alarming daw ang sagot sa sinabi ni Secretary Teodoro. At live mula sa Malacanang may Express report si Maricel Halili-Mase. Ano bang sabi ng palasyo? Ruth, gaya nga ng sinabi mo, nakakaalarma para sa Malacanang yung mga binitiwang pahayag ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Tungkol nga dito sa pagbuwelta niya sa nauna namang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sinabi kasi ni Congressman Pulong Duterte na parang dinidemonize ni Secretary Gibo ang China. Pero ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer, na uunawaan ng Malacanang at sinusuportahan nila ang naging pahayag ni Secretary Gilbert Teodoro. Wala raw masama sa naging pahayag ng kalihim dahil malinaw na pagpapakita ito ng loyalty at pagmamahal sa Pilipinas. Hindi naman daw dapat kasi kino-question kung saan dapat tapat yung ating pagiging Pilipino. Yun daw ay malinaw na dapat pagiging tapat sa Pilipinas. Kaya daw nakakaalarma yung naging pahayag ni Secretary Duterte dahil parang hindi solid yung kanyang loyalty sa ating bansa. Ang sabi pa nga ni Yuse Castro, kung meron pa daw ibang opisyal ng pamahalaan na sumusuporta doon sa naging pahayag ni Congressman Pulong, mas maiging lumantad na sila at ihayag nila sa publiko ang kanilang posisyon para malaman kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa ating bansa. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. So kung Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para sa isang katulad niya na mambabatas. Ruth, karimari-marim naman para sa Malacanang, ito namang tungkol sa usapin ng sinasabing plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Matatandaan kasi natin na nito lamang nakaraang linggo may lumabas na balita na parang merong sexual at character assassination plot na niluto laban kay Executive Secretary Ralph Recto, pero maigi na lamang daw at naapula agad yan ng National Bureau of Investigation. Sabi ng Malacanang, kung totoo ang balitang ito, hindi raw ito katanggap-tanggap dahil nagpapakita ito ng pagiging buwakaw sa kapangyarihan ng ilang tao. Sa ngayon daw ay patuloy ang isinasagawang investigasyon ng NBI para malaman kung meron pang ibang personalidad na kasabwat nito. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Kung ito'y mapapatunayan, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry. Ruth, tungkol naman doon sa pagpapiyansa ni dating Senador Bong Revilla, kaugnay pa rin itong mga flood control anomalies, binigyang diin ng Malacanang na walang selective justice sa administrasyon. Dahil kung talaga daw namimili sila, walang logic na pinayagan na magkaroon ng temporary release etong si Senador Bong Revilla, pero sinampahan pa ng kaso. Dahil kung talaga daw namimili ang administrasyon, sana raw hindi na lang siya sinampahan ng kaso para mas madali. At didepensahan din ng Malacanang ang ombudsman laban doon sa mga bumabatikos na parang wala naman itong ginawa at puro mga papogi lamang yung kanilang press conferences. Ang sabi dyan ng Malacanang, malinaw naman daw na nagtrabaho ang ombudsman dahil hindi lang naman daw si dating Senador Revilla ang nakasuhan. Meron din daw iba at yung iba hindi rin naman daw napayagan ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa. Narito ang paliwanag ni Yuse Castro. Kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live
mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.